We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. But we are not the true church. But we are not the true church. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Marami na ngayong mga iglesia na lumilipana sa ating mundo mga kapatid. Humigit kumulang 45,000 na ang mga denominasyon na naitala sa buong mundo ayon po sa ulat ng Live Science sa article ng Why Does Christianity Have So Many Denominations na isinulat ni Donavin Coffey noong February 27, 2021, merong mga around 45,000 na ang mga denominasyon sa buong mundo. Heto ang tanong mga kapatid. Paano ba malalaman na ang iglesia at denominasyon na ito ay galing sa Diyos? Babasahin natin mga kapatid. Sa Mateo 16:18, ganito po ang ating mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Klarong-klaro po sa talatang ito mga kapatid na itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia na sa Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang pagbasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin mga kababayan, itong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, meron pong koneksyon ito sa langit. Klarong-klaro po yan, kaya si Kristo na alam naman natin, galing sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, naging tao sa ating harapan, siya ay namatay sa krus, at alam naman natin ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo ay bumalik na sa langit, siya po ang nagtayo ng iglesia na sa Diyos, mga kababayan. Alam naman natin, sa Colosas 1:18, si Kristo ang ulo ng iglesia na sa Diyos. At alam naman din natin na ang ulo o ang pangulo ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Diyos Ama ayon sa 1 Corinto 11:3. Dapat makita natin sa kasaysayan na ang isang iglesia ay talagang tayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Job Kapitulo 8, versikulo 8. Tanong, sino ba ang nagtatag ng mga iglesia na ating nalalaman? Sige, umpisa natin. Dito po sa aklat ni Apostol Renato Carillo, sa aklat niyang The Blessings of Praying in Tongues, babasahin natin sa 2019 edition. Ganito po ang pag-amin ni Apostol Renato Carillo. Sa pahina 2, ganito ang mababasa. He is the founder and spiritual director of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries Incorporated. Klarong-klaro po mga kababayan, ito pong nagsasabi na yung krus daw ay butiki. Butiki po ata yung nandiyan dyan eh. Hindi po, ito po binigay sa akin po. Pero huwag po kayo sa akin magagalit ha. Hindi naman si Jesus no, butiki ito eh. Ito pong si Apostol Renato Carillo, siya pala ay umami na siya yung founder. Founder ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries Incorporated. Kaya inamin niya na siya yung nagtatag ng kanyang iglesia at hindi po ang ating Panginoong Jesucristo. Tanda naman natin, sa awit 127, versikulo 1, ganito po ang ating mababasa. Kung hindi tatayo ng Panginoon ang bahay, ay walang kabuluhan ang gawa ng mga tagapagtayo.
Kaya klarong-klaro po, walang kabuluhan po ang pagkakaroon ng isang iglesia na yung tatag ay isang tao. At ang alam naman natin, ang ating Panginoong Kristo, hindi lang siya tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Tandaan natin, kung hindi po ang ating Panginoong Kristo ang nagtayo ng bahay, walang kabuluhan po yun ayon sa Biblia. Punta naman natin itong nagpapakilalang sa Diyos daw na relihiyon, ito pong Members Church of God International. So tanungin natin ang dating overall servant ng Members Church of God International kung sila ba ang tunay na iglesia. Ito, pakinggan natin mga kababayan, Brother Eliseo F. Soriano ng Members Church of God International, mga kapatid. If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church, and that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. The true church is the church of God in the scriptures, and that is what we are preaching, the church of God, and it is going now internationally. That is it. That's my answer. One moment. Klarong-klaro naman pala mga kababayan, inamin na po ni Eliseo Soriano na hindi po sila ang tunay na iglesia na sa Diyos mga kababayan. Sila po'y nakianib lang sa tunay na iglesia na nasa Biblia di umano mga kapatid. Puntahan naman natin mga kababayan, ito pong nagpapakilalang sa Diyos daw. Pero alam naman natin, ayon sa Google, sila yung largest cult in the Philippines. Ito pong Iglesia ni Cristo. Ang tanong, sila ba itong mga taga-Iglesia ni Cristo? Sila ba ay tunay na iglesia na sa Diyos? Titignan natin mga kababayan ang kanilang sagot sa tanong. Babasahin natin ito pong Pasugo Magazine, August 2019 edition. Babasahin natin sa page 2, ganito po ang nakasulat. Does the Iglesia ni Cristo merely claim that it is the true church? Ano pong sagot? The Iglesia ni Cristo, Church of Christ, does not merely claim that it is the true church. Klarong-klaro mga kababayan, hindi pala sila nagkiklaim na sila ang tunay na iglesia. Inamin pala ng kanilang Pasugo Magazine na sila ay hindi ang totoong iglesia. Nako baka nagtataka kayo, bakit ganito ang pahayag ng kanilang Pasugo Magazine? Alam niyo sa baba po ng article, meron pong pahayag na ganito. Therefore, the Iglesia ni Cristo is the fulfillment of the authorship of Christ that He prophesied in John chapter 10, verse 16. This is the reason its members are certain that they are in the true church that is of Christ, and that they are also of God, for He calls them as His sons and daughters. This truth is not a mere claim, but based on the Bible. Aba, base daw sa Biblia. Sinasabi nila, base pala sa propesya na nasa Juan 10:16, kaya sinabi nilang sila ay totoong iglesia, ganon. Aba, ganito yon. Para sabihin sila ay tunay, bumabatay lang pala sila sa propesya at mga hula. Tanong, ano bang masasabi ng Biblia tungkol dito? Babasahin natin sa 2 Pedro 1:20 hanggang 21, ganito po ang ating mababasa. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangag-udyukan ng Espiritu Santo. Klarong-klaro mga kababayan, ito pong mga ginagawa ng mga taga-Iglesia ni Cristo, bumabatay lang sa mga paliwanag nila, self-interpretation ng mga propesya sa Biblia. Nako, delikado po yan. Hindi po matibay na pundasyon yan para sabihin sila ang tunay na iglesia, mga kababayan. Tanungin naman natin ang mga tagasaksi ni Jehovah. Nabigyan ka na ba ng kanilang mga magazine? Nakakita ka na ba ng mga miyembro nila na naglilibot-libot sa mga kabahayan? Titignan natin mga kababayan.
Sila ba ang tunay na iglesia, itong mga tagasaksi ni Jehovah? Anong sagot? Eto, pakinggan natin ang kanilang sagot, mga kapatid. Do Jehovah's Witnesses believe that they have the one true religion? Those who are serious about religion should think that the one they've chosen is acceptable to God and Jesus. Otherwise, why would they be involved in it? Jesus Christ didn't agree with the view that there are many religions, many roads, all leading to salvation. Rather, he said, narrow is the gate and cramped the road leading off into life, and few are the ones finding it. Matthew 7:14. Jehovah's Witnesses believe that they've found that road. Otherwise, they'd look for another religion. Di ba? Hindi pala nila direktang inamin na sila ang tunay na iglesia. Yung ginagawa nila, nakakita raw at nasumpungan daw ang daan ng mga miyembro ng mga tagasaksi ni Jehovah. Kaya nasabi nilang sila ay ang tunay na iglesia. Tanong, tama ba ito mga kapatid? Babasahin natin sa Juan 14:6. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo po ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang ulo ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ang daan tungo sa kaligtasan ayon po sa Juan 14:6. Base naman sa history, alam naman natin na ang nagtatag ng kanilang iglesia ay si Charles Taze Russell. Ganun din sa iglesia ni Kristo. Hindi po si Kristo ang nagtatag. Pangalan lang yung iglesia ni Kristo, pero yung nagtatag hindi po si Kristo, kundi si Felix Manalo, mga kapatid. Punta naman natin ang mga Mormons, Tanungin natin sila. Sa aklat na The Doctrine and Covenants of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, sa chapter 1 verse 29 to 30, ganito ang ating mababasa. And after having received the record of the Nephites, yea, even my servant Joseph Smith, June, might have power to translate through the mercy of God, by the power of God, the Book of Mormon. And also, those to whom these commandments were given might have power to lay the foundation of this church and to bring it forth out of obscurity and out of darkness, the only true and living church upon the face of the whole earth, with which I, the Lord, am well pleased, speaking unto the church collectively and not individually. Ibig sabihin, ito po mga Mormons, nagkiklaim sila na sila daw ang tunay na iglesia, the only true and living church upon the face of the whole earth. Ayon po sa Doctrine and Covenants, chapter 1, verse 30. Sa 29, alam naman natin, meron pong binabanggit na Book of Mormon daw. Lagi natin nga nakikita na aside sa Biblia, yung naging pundasyon ng kanilang pananampalataya, ay ito po ay ibinahagi sa founder na si Joseph Smith ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ito pong nasabing aklat, itong The Book of Mormon, ay ibinigay po ng isang anghel, mga kababayan. Ano pong masasabi ng Biblia? Dahil ayon daw sa kanila, si Anghel Gabriel daw ang nagbigay ng The Book of Mormon na siyang basihan din daw ng pananampalatayang tunay. Titignan natin Ikalawang Korinto 11:13-14, ganito po ang ating mababasa. Ito ay sapagkat ang mga gayon ay hindi tunay na mga apostol. Sila ay mga mandarayang manggagawa na nag-aanyong mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka dahil si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng liwanag. Klarong-klaro po mga kababayan. Ibig sabihin, hindi po totoo ang claim na ito mga kapatid dahil baka nag-anyong anghel lang ang demonyo. Nako, di naman natin sinisiraan sila kasi dapat yung daan, yung katotohanan at yung buhay ay galing po sa totoong daan, katotohanan at buhay na ang ating Panginoong Jesucristo. Tanungin naman natin ang mga taga-Seventh-day Adventist Church. Babasahin natin sa aklat na Seventh-day Adventist Church Manual na isinulat noong 1986. Sa preface, ganito po ang ating mababasa. The result was that in 1860, a church named Seventh-day Adventist was chosen and a legal body created to hold church property. This was followed in 1861 by the organization of our first conference, Michigan. Nagkaroon po ng tunay na pangalan ng kanilang iglesia noong 1860 at ang unang conference
ay naganap noong 1861. Noong 1860 lang pala itinatag ang iglesyang ito, taliwas naman ito sa panahon kung kailan itinatag ni Kristo ang tunay na iglesia, mga kababayan. Kasi nga, tandaan natin, Mateo 16:18, nakasulat doon, itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia. Nako Sige, alam naman natin, base sa history, mga founders ng Seventh-day Adventist Church, sina Ellen Goldwhite, sina Joseph Bates, sina James White, sina J.N. Andrews, mga kababayan. Heto ang tanong. Paano naman kaya ang Iglesia Katolika na palaging sinisiraan ng mga born again na tatag din ng tao, mga Baptist na tatag din ng tao, at ng iba't ibang mga reliyon sa buong mundo? Paano po ito? Ganito ang ating mababasa sa Encyclopedia Britannica, sa kailang online copy. Ganito po ang ating mababasa sa Roman Catholicism ni Martin Marty. Heto po ang nakasulat. The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Over the course of centuries, it developed a highly sophisticated theology and an elaborate organizational structure headed by the papacy, the oldest continuing absolute monarchy in the world. The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the Apostles. Tandaan natin, ayon nga sa nasabing article, as a branch of Christianity, Roman Catholicism can be traced to the life and teachings of Jesus Christ in Roman-occupied Jewish Palestine about 30 CE. Klarong-klaro, mga kababayan. Tunay nga ang Iglesia Katolika ang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko lang balikan itong Pasugo Magazine, August 2019 issue, sa pahina 2 na sinasabing, hindi raw ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ang tunay na iglesia daw. At hindi po sila nag-claim na sila ang tunay na iglesia. Ayon sa kanila kasi, sila raw yung katuparan ng nasa Juan 10:16. Tanong, anong iglesia ni Cristo ba ang totoo na tinutukoy sa Juan 10:16? Ganito po ang ating mababasa sa John chapter 10 verse 16. And besides the Jews, I have a chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Klarong-klaro, mga kababayan. Ibig sabihin, ang Catholic Church ang tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo at ang katuparan ng nasa Juan 10:16 na inaangkin naman ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Nako palpaka. Katunayan sa ating mga aral at doktrina sa Catechism of the Catholic Church, sa paragraph 811, ganito ang ating mababasa. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Klarong-klaro, mga kababayan. Kaya walang duda na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa sinasabi ng lahat ng mga iba't ibang sektang panrelihiyon na pagtutuligsa sa Iglesia Katolika, tuloy na sinisiraan, patuloy na binibigyang kulay na pinapatapunan ng masakit na mga salita. Ganun talaga kasi tatag ng ating Panginoong Jesucristo ang Iglesia Katolika. Sa lahat ng mga naninira sa Iglesia Katolika, busted yan, mga palpak na kung magsisi na kayo, bumalik na kayo sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Anong masasabi niyo sa episode natin, mga kababayan? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, i-smash na ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi, i-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako si Kaburnok at ito ang Factbusters. I am proud to be Catholic. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I